Matapos marinig ni Mo ang paliwanag ng Dragonling tungkol sa lahat ng nangyari, malalim siyang nag-isip. Hindi maiwasan ng kanyang maliit na assistant na magtaka kung may problema, pero gaya ng inaasahan, hindi malungkot si Mo. Galit na galit siya. Sobrang galit kay Lucifer na kung magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik sa kanyang orihinal na katawan, hindi niya hahayaang mabuhay pa si Lucifer kahit isang segundo. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Mu mula sa galit patungo sa excitement nang mapagtanto niyang may pagkakataon na siyang makipaglaban ulit kay Lucifer, isang tunay na all-out battle. Kahit ang maliit niyang assistant, pagkatapos ng lahat ng taon na ito, ay hindi nasanay sa bilis ng pagbabago ng attitude at emosyon ni Mo, kaya medyo nagulat siya dito. Tumalon si Mo mula sa kama ni Lee, puno ng excitement, nakahanap ng isa pang layunin para magpatuloy. Pero sa loob-loob niya, alam niyang wala siyang laban kay Lucifer sa katawan na ito. Ang tanging opsyon ay magtrabaho ng mas mahirap at palakasin ang katawan ni Lee. Gayunpaman, ang mahina at bagbog na katawan ni Lee ay nasa sobrang sama ng kondisyon na kahit ang paghagis ng light punch sa hangin ay nagpaparamdam sa kanya na parang nasisira ang lahat. Hindi maiwasan ni Mo na hilingin na sana mas mabilis gumaling ang bagong katawan na ito. Tapos bigla niyang naalala, sinabi niya kay Dragonling na humanap ng magical orb para sa kanya noong huli silang nagkita. Binalingan ang maliit na butiki. Halos walang pag-asa niyang tinanong kung may chance na nakuha nito iyon at dinala pabalik sa Earth. Sa gulat niya, dinala nga ng Dragonling ang magic orb, o iyon ang sinabi nito. Dahil wala itong bulsa o bag para dalhin ito, itinago ng maliit na butiki ang orb sa loob ng tiyan nito. Ngayon, sa kahilingan ni Mo, dahan-dahan niya itong sinimulang iuubo. Pero dahil mas malaki ang orb kaysa sa butiki mismo, nahirapan ang assistant ni Mo na iabot ito sa kanyang Diyos. Nang matapos na ito, ipinaliwanag ng Dragonling na ito ay Dragon Bloodstone na may one-time healing spell. Humingi ng paumanhin ang maliit na butiki dahil isa lang ang dinala nito, sinabing nagmamadali siya at syempre, hindi siya makakarga ng mas marami. Hindi na hinintay ni Mo na matuyo ang laway ng kanyang assistant at agad niyang kinuha ito para tingnan ng mas malapit. Pagkahawak niya nito sa kanyang kamay, nagpasalamat si Mo sa Dragonling at sinabi niyang sapat na ang orb na ito sa ngayon. Walang pag-aalinlangan, inactivate ni Mo ang orb, inilabas ang healing effect nito, agad itong lumiit. Kasabay nito, ilang sandali lang ang lumipas, napaligiran ang katawan ni Mo ng green aura na nagmumula sa orb, at nagsimulang gumaling agad ang mga sugat niya. Pero hindi pa iyon ang pinakamaganda. Biglang napansin ni Mo ang isang nakakagulat na bagay. Ang effect ng orb ay hindi lang limitado sa hilang. Ramdam niyang mas nagiging responsive ang mga muscles niya, parang mas sensitive kaysa dati. Isa lang ang paliwanag, ang orb ay mayroon ding body enhancement spell, na kitang-kita na nagpapabuti sa mahinang katawan ni Lee. Nang mapansin ang impressed na reaksyon ni Mo, buong pagmamalaking inamin ng Dragonling na personal niyang pinaghirapan ito at nilagyan ng sarili niyang magic ang Dragon Bloodstone. Pinahalagahan ito ni Mo habang nakatingin sa natitirang piraso ng orb, iniisip na siguro dahil ginamit ito sa mahinang katawan ng tao, hindi lahat ng lakas nito ay naubos, kaya may natitirang fragment. Ibinigay niya ito sa maliit na butiki, binigyan siya ng permiso na gamitin ito para sa sarili niya. Gayunpaman, ayaw sayangin ng Dragonling ito sa sarili niya. Sa halip, nagdesisyon siyang itago ito para gamitin ni Mo sa ibang pagkakataon, sakaling magkaroon ng emergency. Gaya ng dati, maingat niyang ibinalik ito sa resting place nito, sa loob ng kanyang tiyan. Biglang nag-shift ang scene sa isang rare yellow lizard sa kabilang bahagi ng syudad. Nakakagulat, ito ang paboritong pet ng babae kanina. Hindi niya ito itinuturing na hayop lang, isa ito sa pinakamalapit niyang kaibigan. Hiniling pa niya na sana nakakapagsalita ito para hindi sila mabor. Hindi nagtagal, tumigil siya sa paglalaro sa kanyang pet at ibinalik ito sa kanyang cozy home. Kailangan niyang umalis, malamang papunta sa school. Dahil hindi pinapayagan ang pets doon, kailangan niya itong iwan, para mamuhay ito ng sarili nitong buhay pansamantala. Bumalik ang katahimikan sa kanyang bahay habang sinusubukan niyang umalis. Pero sa araw na iyon, walang pinagkaiba ang buhay sa school. Parang kalmado at payapa ang lahat. Walang nambubuli o gumagawa ng gulo. Kahit ang bagbog na bully kanina ay tahimik na nakaupo sa kanyang desk, nakasuot ng salamin, at tutok na tutok sa kanyang pag-aaral.
Ang sakit na naranasan niya matapos harapin si Mo ay nagpaliwanag sa kanya. Imbes na sayangin ang oras niya, naghahanda na siya para sa mga exams, determinadong baguhin ang takbo ng buhay niya. Maayos ang lahat hanggang sa nagdesisyon si Mo na gawin ang isa sa kanyang mga usual na over-the-top dramatic entrances sa classroom. Pagpasok niya, napansin niya ang bagbog na lalaki at walang pag-aalinlangan, tinanong kung gusto niyang maglaban ulit. Hindi malinaw kung nagbibiro lang si Mo o seryoso, pero bago pa siya makakuha ng sagot, lumitaw ang president girl sa likod niya, nagkukunwaring nagulat na nakita si Lee na nagdesisyon palang pumasok sa school matapos ma-absent ng matagal. Si Mo, na may maliit na butiki na gumagapang sa ilalim ng kanyang shirt at nagdudulot ng kaunting gulo, casual na sumagot na nandito lang siya dahil kinumbinsi siya nito kanina. Siyempre, idinagdag niyang ang tanging dahilan kung bakit siya pumunta ay para maghanap ng makakalaban at babasagin ang mukha. Ang kanyang nakakatakot na ekspresyon at mga napiling salita ay nagpataka sa babae kung anong klaseng gulo ang balak niyang gawin ngayon. Pero dahil parang walang senyales ng gulo, hiniling na lang niya siyang good luck. Lumipas ang kalahati ng araw at walang exciting na nangyari para maging interesting ang araw ni Mo. Sa floor sa ibaba ng kanyang klase, nag-uusap ang dalawang estudyante tungkol sa mga nangyari kamakailan sa school. Ang dalawang iyon ay sina Kang at isang babae mula sa kanyang klase. Dahil parati siyang parang walang alam sa mga nangyayari sa school, sinasabi ng babae kay Kang ang tungkol sa second-year student na napahiya kamakailan. Ipinaliwanag niya ang mga detalye na may kasamang chismis. Habang nakikinig si Kang na may bahagyang kuryosidad, sinusubukan pa ring buuin ang mga nangyayari sa paligid niya. Nang matapos ang araw ng school, nagsimulang maglakad si Kang at ang babae papunta sa exit, at sabik niyang ipinapaliwanag ang lahat ng narinig niya ng detalyado. Ayon sa mga chismis at sa alam niya, ang nerdy guy na laging nabubuli ay isang araw binaliktad ang sitwasyon sa kanyang tormentor. Binugbog niya ang bully ng sobra kaya nawalan ito ng malay at kinailangang dalhin sa ospital. Kung hindi pa sapat na nakakagulat iyon, sinasabing pinutol ng nerd ang tenga ng bully sa isang wild move, kaya nakuha niya ang nickname na Nuterd, mula noon. Hindi alam ni Kang noong una na si Lee ang tinutukoy niya habang inilalarawan niya ang insidente kasama ang hitsura ni Hang, lalo na ang putol niyang tenga, at ang kaina-hinalang pag-uugali ni Mo, mabilis na nabuo ni Kang ang lahat. May malaking posibilidad na ang nerdy guy na tinutukoy niya at si Lee ay iisa. Biglang nag-sink in kay Kang na ang crocodile tears ni Hang at ang buong pagpapanggap niyang biktima ay isang ploy para manipulahin siya para kumilos. Pero dahil tapos na ang lahat at wala na siyang magagawa tungkol dito ngayon, nagdesisyon si Kang na hayaan na lang ito, kahit pansamantala. Pauwi na siya, pero hindi alam ni Kang na pareho sila ng daan ni Mo. Si Mo naman, nakaramdam ng disappointment at frustration dahil naging boring ang araw niya. Lahat sa school ay abala sa pagsusulat sa kanilang notebooks o phones, at walang kahit isang invitation na makipaglaban o kahit confirmation ng isa. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa si Mo, may nahadjep ang mata niya. Si Kang pala, awkward na naglalakad at halatang nahihiya habang nakikipag-usap sa kanyang babaeng kaibigan. Dahil nakasuot si Kang ng salamin at mask para itago ang mukha niya kahapon, hindi siya nakilala agad ni Mo. Pero may kakaiba sa kanya na parang pamilyar. Ang kulay ng buhok niya, taas, at pangangatawan ay parang pareho, pero ang laki ng muscle niya at ang hugis nito ang nagpukaw sa hinala ni Mo. Sa isang segundo, naging sigurado ang hinala niya. Nawala ang kontrol niya at sumigaw, yung lalaki kahapon yun. Ang malakas niyang boses at bigla ang sigaw ay syempre nakakuha ng atensyon ni Kang. Lumingon si Kang, at nang gawin niya iyon, nakita niyang sumusugod si Mo sa kanya na may baliw na tingin sa mukha. Walang pag-aalinlangan, kumari pa ng takbo si Kang, tumatakbo sa abot ng makakaya, iniwan ang kanyang nagulat na kaibigan. Habang tumatakbo si Kang, hindi niya mapigil ang magtaka kung paano siya nakilala ni Mo. Sigurado siyang sapat na ang mamahaling mask at salamin na binili niya para itago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya bakit siya hinahabol ng baliw na ito? Walang maisip na sagot si Kang, pero alam niya ang isang bagay, hindi niya hahayaang mahuli siya. Ang huling bagay na gusto niya ay ang i-report siya ng baliw na ito sa pulis o may katulad na kapahamakan. Desperadong makatakas, nagdesisyon si Kang na gumawa ng hindi inaasahang galaw. Nakita niya ang isang eskinita sa unahan at walang pag-aalinlangan, lumiko siya,
tumatalon diretso doon sa pag-asang mawala si Mo. Patuloy siyang hinabol ni Mo, determinadong hindi hayaang makatakas si Kang ng ganon kadali. Pero nang lumiko siya sa eskinita, wala na si Kang. Parang naglaho ito na parang bula. Inaasahan ni Mo ang perpektong pagkakataong ito para labanan si Kang, pero nawasak ang pag-asa niya nang mapagtanto niyang wala na ito. Lumabas ang Dragonling mula sa shirt ni Mo, nagtatanong kung iyon ang lalaki na nang ahas na hamanin ang kanyang lord kahapon. Gustong tulungan ang kanyang Diyos na mahanap ang bastos na tao, humingi ng permiso ang maliit na butiki na amuyin ito gamit ang malakas na amoy ng lalaki na nakuha niya. Nang sinuntok siya ni Kang noong nakaraang araw, binigyan siya ni Mo ng go signal, at agad na kumilos ang Dragonling, umaamoy sa paligid na parang isang sanay na tuta. Habang ginagawa ng assistant ni Mo ang kanyang bagong role, may biglang lumitaw sa harap niya, pinahinto siya sa kanyang tracks. Buti na lang at hindi siya naapakan. Itinaas ng maliit na butiki ang ulo niya para makita kung sino ito. Sa gulat niya, hindi pala si Kang, kundi ang president girl mula sa klase ni Lee. Nakatayo siya roon, tulala, nakatitig sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Hindi nagtagal ang gulat niya, mabilis itong napalitan ng masayang pamumula habang tinitingnan niya ang cute na maliit na butiki. Halatang first time niyang makakita ng ganito ka-cute, at hindi niya mapigil ang maintriga. Walang ideya ang Dragonling kung sino ang babaeng ito, hindi niya alam na hindi tulad ng ibang tao, mas mahal niya ang butiki kaysa sa kahit ano pa. Hindi iniisip ang sarili niya na isa siyang demigod at hindi dapat makita ng tao, casual niyang sinabi sa babae na tumabi para matapos niya ang kanyang trabaho. Hindi nangyari ang inaasahan niya. Hindi pinansin ng babae ang sinabi niya, walang takot niyang kinuha ang maliit na butiki sa kanyang mga kamay, parang stuffed toy. Gulat na gulat ang Dragonling at nagpumiglas para makawala sa kanyang hawak. Frustrated at walang magawa, sinigawan niya ito, nagbigay ng galit na babala, pinaalalahanan siya na hindi siya basta-basta pwedeng paglaruan o bastyusin. Sandali, hiniling niya na sana may kahit kaunting magic pa siyang natitira para maglabas ng spell at makatakas. Pero habang nakikita ng Dragonling ang babaeng ito bilang isang nuisance, baka kaaway pa, hindi ganoon ang nararamdaman ng babae. Sa katunayan, sobrang fascinated siya sa kanya. Sa kabila ng kakaiba at unique niyang hitsura, hindi niya makapaniwala na may hawak siyang nagsasalitang butiki. Para sa kanya, siya ang pinaka-cute at pinaka-adorable na bagay na nakita niya. Kaya agad siyang nagustuhan nito, higit pa sa kanyang sariling minamahal na pet, ang isa na palagi niyang pinapahalagahan higit sa lahat. Biglang nakakita ang Dragonling ng opening at kumari pa ng takbo, nakawala at sumugod sa likod ng kanyang lord para sa kaligtasan. Nagtatago sa likod ng katawan ni Lee, mabilis siyang humingi ng tawad kay God Mo dahil sa pagkabigo niya dahil sa babae, sinisisi ang katotohanan na nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Bago pa makasagot si Mo, lumapit ang babae sa kanya na may seryosong ekspresyon, isa na mukhang nakakatakot sa maliit na butiki. Tinanong niya kung ang maliit na nilalang na iyon ay kaibigan niya. Sinulyapan ni Mo ang kanyang halatang nanginginig na assistant at kahit papaano ay kinumpirma ito sa pagsasabing, kaibigan. Hindi sigurado doon, pero oo, ang maliit na iyon ay ang masunurin kong assistant. Nagpakilala ang babae bilang Kim Eugene, kahit halata na naiinggit siya, naiinggit na si Mo ay may masunurin, nagsasalita, at aminin na natin, cute na butiki. Ang kanyang ekspresyon ay madaling basahin ni Mo, at kahit hindi niya sigurado kung bakit siya mukhang tulala at naiinggit, may pumasok na ideya sa kanyang ulo. Sa biglaan at hindi inaasahang galaw, inilipat ni Mo ang kanyang binti, ang isa na hinahawakan ng Dragonling para sa kanyang buhay, palapit sa babae at sinabi, kung gusto mo, pwede ko siyang ipahiram sa iyo pansamantala, kapalit ng kaunting impormasyon, syempre. Ang opinyon ng kawawang Dragonling ay hindi mahalaga kay Mo kahit kay Titing, at si Eugene, lumiwanag sa alok. Halatang gagawin niya ang lahat para mahawakan ang butiki pansamantala, ang pagbibigay ng impormasyon ay ang pinakamaliit na presyo para sa kanya. Hindi na naghintay ng sagot niya, yumuko si Mo, hinawakan ang Dragonling sa leeg at ibinigay ito sa kanya. Kunin mo siya. Pwede mo siyang itago hanggat gusto mo, pero may kailangan kang tulungan akong hanapin. Sobrang mesmerized si Kim sa butiki kaya hindi siya nag-atubiling sumang-ayon, hindi man lang nagtanong kung hinahanap nila ang isang kriminal, mabuting tao,
o kung ano paman. At syempre, iyon mismo ang gustong makita ni Mo. Walang pag-aalinlangan, at parang wala siyang pakialam sa kanyang assistant, casual niyang inihagis ang maliit na butiki papunta sa kanya. Sa gulat ni Kim, umikot ang kawawang butiki sa ere at lumapag sa ulo niya. Hindi maiwasan ng Dragonling na magtaka kung paano siya basta-basta iniwan ng kanyang lord na parang wala lang. Samantala, hindi nag-aksaya ng sandali si Mo. Nagsimula siyang maglakad palayo, sinasabi sa Dragonling na manatili kay Kim Eugene pansamantala at bumalik na lang mag-isa mamaya. Gulat pa rin, sinubukan ng Dragonling na itanong kung saan pupunta ang kanyang master nang wala siya, pero binaliwala lang siya ni Mo. Nagkukunwaring bigla siyang nakahanap ng exciting na gagawin matapos ang isang boring na araw. Hindi nagtagal, dumating si Kim at ang Dragonling sa bahay niya, at ang mga bagay ay medyo awkward. Hindi maiwasan ni Kim na magtaka kung galit ba ang butiki sa kanya dahil kinaladkad siya laban sa kanyang kalooban, at sa totoo lang, hindi siya masaya sa sitwasyon. Pero dahil hindi niya kayang suwayan ang utos ng kanyang lord, bumantong hininga siya at nagpakilala. Pagkatapos ng ilang sandali, iniunat niya ang kanyang maliit na kamay at, sinusubukang panatilihing propesyonal ang mga bagay, ipinaliwanag ang sitwasyon kay Kim. Ayon sa utos ng aking master, sabi niya, ikaw ay aktibong makikipagtulungan sa akin mula ngayon. Sandaling natigilan si Kim sa pagkakita ng isang maliit na butiki na sinusubukang mag-utos sa kanya, pero ang paraan ng kanyang pagkilos at ang katotohanan na pwede niyang sabihin o gawin ang gusto niya sa kanya ay nagpatibok ng puso niya. Gayunpaman, ayaw niyang magmukhang bastos, kaya inilagay niya ang kanyang mga daliri sa maliit na kamay ng Dragonling at binigyan ito ng maliit na shake bilang pagpapakita ng respeto. Habang ginagawa niya ito, tinanong niya, sa iyong master, ibig mo bang sabihin si Liho? Hindi sumagot ang Dragonling, pero ang kanyang katahimikan ay parang nagpapatunay sa kanyang hula. Kinukuha iyon bilang sagot niya, tumanggo si Kim at sinabing handa siyang makipagtulungan sa kanya kung iyon ang gusto niya. Tapos, may proud na ngisi, inihayag niya ang kanyang posisyon. By the way, ako ang president ng klase ko. Kumurap ang Dragonling, totally confused. Ano ang president? Tanong niya, itinatagilid ang kanyang maliit na ulo. Nang makita ang kanyang puzzled na reaksyon, tumawa si Kim at nagpaliwanag, ibig sabihin, parang ako ang leader ng klase ko. At bukod doon, rank first din ako sa grade ko. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng Dragonling sa realization. Kaya pala pinili ng master ko ang babaeng ito, dahil importante siyang tao. Pero habang nagsesettle ang isip niya sa thought na ito, may isa pang realization na tumama sa kanya na parang kidlat. Kung leader ang babaeng ito ng klase niya, ibig sabihin, hindi leader ang lord niya. Hindi niya mapigilan ang kuryosidad niya. Nagtanong ang Dragonling, teka, ibig sabihin ba nito, hindi leader si Lord Liho ng klase niyo? Tumigil si Kim sandali, nagbago ang ekspresyon niya habang nalulunod sa pag-iisip. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya, si Lee. Hindi nga siya average student sa klase namin. Honestly, isa siya sa pinakamababa sa lahat. Natigilan ang Dragonling, utterly stunned sa sagot niya. Sandali, nakatayo lang siya roon, sinusubukang i-process ang shocking na impormasyon. Nang marealize ng assistant ni Mo ang sinabi niya, sumigaw siya sa disbelief, iniisip na si Mo mismo ang tinutukoy ni Kim. Parang imposible ang ideya sa kanya. Para linawin ang akala niyang misunderstanding, ang maliit na butiki, pawis sa discomfort at frustration, nang hindi binabanggit ang pangalan ni Mo, mariing idineklara na ang master niya ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo, mas malakas kaysa sa kahit sinong Diyos. Ang Dragonling, nagkukunwaring nasa kanyang nakakatakot na dragon form pa rin, nagsimulang mag-utos ulit kay Kim. Hiniling niya na gawin nito ang lahat ng makakaya para tulungan ang master niya na maging mas malakas pa, para makaganti na siya. Si Kim naman, impressed sa akala niyang wild imagination ng maliit na butiki at sa sweet talks nito tungkol kay Lee. Amused, sumang-ayon siyang tumulong, pero may isang kondisyon lang, dapat pumayag ang Dragonling na madalas siyang bisitahin. Kung gusto niya ang tulong niya, huminto ang Dragonling sandali, pinag-iisipan ang kondisyon niya. Sa totoo lang, plano na niyang gamitin si Kim bilang human source para makakuha ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa Earth, at ngayon,
ang kondisyon niya ay ang perpektong excuse para madalas siyang bisitahin at makuha ang intel na kailangan niya. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon siya sa terms niya, at nagkasundo silang dalawa. Sa oras na ito, si Mo, na tutok din sa pagpapalakas, ay abala sa paggawa ng intense, borderline crazy na training gamit ang kanyang bagong pinalakas na katawan. Hindi tulad ng dati na nahihirapan siya kahit sa simpleng exercises, ngayon, kaya niyang gawin ang lahat ng madali, parang walang problema. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, nagdesisyon si Mo na sapat na ang nagawa niya para sa araw na iyon. Tumalon pababa mula sa kung saan siya nagte-training, sinulyapan niya ang katawan niya, halatang kontento sa kanyang bagong lakas. Hindi lang siya nakabawi ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya, halos double rin ang kanyang physical strength. Gaya ng dati, parang habit, nagdesisyon siyang ipakita ang excitement niya sa pamamagitan ng pag-swing ng suntok. Pero this time, imbes na maghagis ng random punch sa hangin, kumpiyansa siyang nag-aim sa isang iron rod sa malapit. Mas maganda ang results kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang siya hindi nakabali ng buto, pero sa unang pagkakataon, hindi rin siya nakaramdam ng sakit sa kamay niya. Sandali, tuwang-tuwa siya sa sarili niya, pero mabilis na napalitan ng disappointment ang kanyang masayang ekspresyon nang maalala niya kung bakit siya pumunta dito. Umasa siyang makita si Kang, bukod sa pag-squeeze ng training. Dahil malapit nang lumubog ang araw, naisip ni Mo na mas mabuting bumalik na. Napagtanto niya na maaaring mas malaki ang tsansa na makasalubong si Kang sa school sa mga susunod na araw. Sa isip niyang iyon, nagdesisyon siyang tapusin na ang araw at umalis. Iniwan ni Mo ang training spot, nag-iwan ng marka roon magpakailanman. Habang naglalakad siya sa mga kalsada, ang nakakadiring amoy ng kanyang pawis ay kumapit sa hangin sa paligid niya. Buti na lang at walang malapit na makakaamoy ng hindi kaaya-ayang amoy. Pero nang hindi sinasadyang makarating si Mo sa neighborhood ni Kim, lumakas ng sobra ang kanyang pawis na amoy kaya tumagos ito sa hangin at tumama sa matalas na senses ng Dragonling. Ang maliit na butiki, naabala sa paggamit sa babae at sa kanyang PC para makakuha ng impormasyon, ay natigilan ng maamoy niya ito. Gaya ng inaasahan mula sa isang dragon na may matatalas na senses, nakilala niya ito agad. Walang aksaya ng segundo, tumalon pababa ang Dragonling at iniwan ang babae para ma-enjoy ang kanyang katahimikan. Salamat ng marami, sigaw niya, kumakaway habang sumusugod palayo, kumikilos na parang excited na. Tuta kaysa sa dragon. Sinundan ng Dragonling ang amoy, tumatalon mula sa mga bubong papunta sa mga pader, hinahanap ang kanyang master. Hindi nagtagal, dinala siya ng kanyang matalas na ilong diretso kay Mo. Sa isang huling talon, sumugod siya sa gilid ng isang building at tumalon diretso sa balikat ni Mo, lumalapag ng perpekto. Medyo nagulat si Mo na makita siya. Binati siya ng Dragonling at pagkatapos ay buong pagmamalaking inihayag na natapos niya ang kanyang akala niyang misyon. Hindi nila napansin na sa isang kalapit na eskinita, may binubugbog. Tuwang-tuwa ang Dragonling na nakahanap siya ng royal assistant para sa sarili niya, isang nangako ng katapatan kay Murin, pero ang kanyang excitement ay nagdulot lang ng distraction kay Mo, kaya hindi niya napansin ang nangyayari sa malapit habang naglalakad sila. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang palayo, may pamilyar na naamoy ang matalas na ilong ng Dragonling. Amoy ito ng lalaking hinahabol niya kanina. Tama ang maliit na butiki, si Kang pala, nagpapanggap na Batman at binubugbog ang isang tao sa anino. Pero this time, ang binubugbog ay hindi lang basta bully o thug. Nagnakaw siya ng bisikleta. Imbes na humingi ng tawad, nagbanta ang magnanakaw kay Kang, sinabing magpapadala siya ng tao para habulin siya kung hindi siya pakakawalan ni Kang agad. Gaya ng inaasahan, kinumpirma lang nito kay Kang na tama ang target niya, kaya dinobol niya ang effort. Sobrang tutok si Kang sa pagharap sa magnanakaw kaya hindi niya napansin na lumitaw si Mo sa likod niya, tuwang-tuwa na nakita siya ulit. Pero hindi nagtagal iyon. Mabilis na naramdaman ni Kang ang panganib sa likod niya at lumingon para makita kung sino ang palihim na nanonood sa kanya. Paglingon niya, napagtanto niyang iyon ang parehong weird na lalaki noong nakaraang araw, ang isa na kahit umamin ng talo ay ayaw siyang tantanan. Parang tense at on edge ang lahat, maliban sa maliit na Dragonling na nakaharap sa kabilang direksyon at nakakapit kay Mo, nagpipilit na mali ang daan nila.
Patuloy na itinuturo ng Dragonling ang ibang direksyon, sinasabing doon sila dapat pumunta. Gaya ng dati, binaliwala ni Mo ang kanyang loyal companion at nag-focus lang sa taong hinahanap niya. Nagtitigan silang dalawa, si Mo ay mukhang determinado at si Kang ay hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nagsimulang gumalaw si Mo, dahan-daang humahakbang pasulong. Sinubukan naman ni Kang na magpaliwanag na may misunderstanding at hindi siya dapat atakihin ni Mo ng ganito, pero wala siyang pakialam si Mo, hindi sa maliit na butiki sa balikat niya, o sa sinasabi ni Kang. Biglang binilisan ni Mo ang kanyang hakbang, ipinapakita na handa na siyang sumugod. Hindi pa rin nagpapakita si Kang ng intensyon na lumaban, hindi hanggang sa huling sandali. Doon niya na-realize na kung hindi niya ipagtatanggol ang sarili niya, maaaring maging masama ang kalalabasan para sa kanya. Mabilis siyang nag-defensive stance, naghahanda na harapin si Mo ng harapan. Natalo na ni Kang si Mo noon, at ang dahilan ng pag-aalinlangan niya ngayon ay dahil na-realize niyang hindi si Mo ang uri ng tao na karapat-dapat bugbugin tulad ng dati niyang iniisip. Si Mo naman, walang pakialam sa iniisip ni Kang. Gamit ang kanyang fully recovered at mas malakas na katawan, kumpiyansa siya at handa na siyang harapin ulit. Parang hindi maiiwasan ang kanilang clash. Determinado si Mo na sumugod, at si Kang ay determinado rin na ipagtanggol ang sarili niya, pero nakakagulat, walang nangyari. Pareho silang nagyelo sa lugar, harap-harapan, walang ginagawang kahit isang galaw. Nagpapanggap lang si Mo na susugod, umaasang mapupukaw si Kang na gumawa ng unang galaw para magkaroon siya ng dahilan para simulan ang laban. Pero hindi nahulog si Kang sa patibong niya. Ang boxer guy, na nagmamasid sa galaw ni Mo ay nagulat na makita ang mukhang baliw na lalaking humahabol sa kanya na biglang tumigil at walang ipinakitang intensyon na lumaban. Habang nakatutok si Kang kay Mo, sinamantala ng magnanakaw ang pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang armas ni Kang. Ngayon, hawak ang armas at may matibay na dahilan para lumaban, handa ang magnanakaw na pagsisihan ni Kang ang pagtalo sa kanya ng walang awa. Inihampas ng magnanakaw ang armas kay Kang, sumisigaw sa galit at nag-aaim na saktan ng malubha o patayin pa ang lalaki, pero mas mabilis si Kang kaysa sa inaasahan niya.